Good day, everyone. Today, we delve into the fascinating world of cognitive development, specifically focusing on the four stages outlined by Jean Piaget. So, these four are the sensory motor stage, the pre-operational stage, the operational stage, and the formal operational stage that we will going to talk about. No, on this part, pag-uusapan natin kung paano nga ba ito nakakaapekto sa kaisipan ng bata and how it is important, of course, no, para sa mga parents, no, to understand their children's cognitive development, no, yung development and enhancement ng pag-iisip ng kanilang mga anak. So of course, on this part we will going to talk about many things, no, on why it is important and ano yung mga contributions nito, no, sa atin ngayon sa present. So let's move forward. So, sa stage 1, meron tayong tinatawag na sensory motor stage. So, yung birth to 2 years old. And the sensory motor stage, spanning from birth to 2 years, infants construct their understanding of the world through coordinating sensory experiences with motor actions. No? This stage marks the development of object permanence, where infants realize that objects exist when out of sight. Of course, dito sa part na ito, no, marami tayong matututunang bagay. So, isa dyan yung tinatawag na object permanence. So, yung object permanence na tinutukoy is something na even whether they cannot see it, no, it is still existing. So, yun yung tinatawag na object permanence. So of course, sa birth ng bata nag-exist talaga yung object permanence na tinatawag. Kasi nga po, 'di ba, yung mga bata is nagde-develop pa po yung kanilang mindset, yung nagde-develop pa po through their sensory experiences, no, yung paggamit nila ng mga kanilang senses, halimbawa hearing, smelling, no, tasting. So doon po nagde-develop yung object permanence, no, yun yung pinaka-highlight po ng stage po na ito, in which kahit hindi po nila nakikita yung kanilang yung isang bagay is sa isipan nila is nag-exist yun. So for example po, 'di ba, kapag naglalaro po sila ng peekaboo ng kanilang mga magulang, no? So nagugulat po sila na pagkatapos po ng pag-open po ng mukha ng kanilang mga parents is andun pa rin po yung kanilang mga parents, no? So that's why nagde-develop yung object permanence. So while at the same time, no, kapag aalis yung kanilang mga parents, especially yung kanilang mother, so iiyak sila because kahit hindi nila nakikita yung mother nila, no, they know that nag-exist pa rin yun yung nanay nila, so kaya naiiyak sila and nami-miss nila yung mga magulang nila. So another thing is that dito kasi, no, ito yung first stage ng cognitive development. So on this part, no, kailangan tutukan talaga natin yung mga bata because no, ang mga bata dito na part is hindi pa nila alam, no? Wala pa talaga silang alam sa mundo. So, dapat tayong mga nakakatanda, yung mga parents ng bata, they are the one dapat na mag-guide sa kanila. So, of course, on this part, medyo mahirap yung pag-guide sa mga bata because they don't know anything, no? But then, gently lang. So, hanggang sa parang ipatuto natin sa kanila paano tumayo, paano maglakad, no, paano gumapang, no, kasi at the end of the day, no, mapupunta naman sila sa second stage ng cognitive development ni Jean Piaget, and doon natin malalaman kung ano yung mga next step na pwede natin gawin and yung mga next step na ng development ng mga bata. Of course, let's move forward to the stage 2, the pre-operational stage, or the 2 to 7 years old. No? Transitioning to the pre-operational stage, which is yung sinabi ko, 2 to 7 years old, toddlers and early childhood experience a period of developing language and concepts, divided into two substages, the pre-conceptual stage 2 to 4 years and the intuitive stage 4 to 7 years old. Children begin using symbols and language but struggle with logical mental rules such as those in arithmetic. So of course, on this part, na-emphasize talaga yung dalawang substages nitong pre-operational stage, which is yung at 2 to 4 years old and 4 to 7 years old. So dito sa part na ito, of course, no, nade-develop mainly yung language and kung paano sila magsalita, no? Of course, unang-una dyan is
'di ba kung ano yung na-adapt nila, nakikita nila sa mga nakakatanda sa kanila, sa bahay nila, no? Nagiging nagagaya nila. So for example, no, kapag yung isang bata is nakakarinig ng mga Maguindanaon terms, no, kahit isa siyang Christian, kahit isa siyang Catholic, pinanganak siya na Catholic, kapag yun yung nakasanayan niya, yun yung environment na kinalakihan niya, maa-adapt niya yung culture, the way of living, the way of how they speak, no? Kasi ang bata sila, and kung ano yung nakikita nila on this stage, yun yung na-adapt nila, yun yung sa tingin nila na tama. So that's why meron tayong iba't ibang key feature, no, sa stages na ito, in which nag-aaray siya, no, during sometimes during 5 years old, during 6 years old, or even 7 years old, nag-aarise itong mga features na ito sa pangalawang stage na tinatawag na pre-operational stage, no? So ito po yung key features of the pre-operational stage. So isa po dyan ay si egocentrism. Children's thoughts and communications are egocentric, exemplified by an inability to see the world from others' perspectives. Of course, yung tinatawag po na egocentrism, alam naman natin, no, na pag egocentric ka, ibig sabihin sa sarili mo lang ikaw focus, so hindi ka nakikinig sa ibang tao. So katulad din po sa mga bata, no, when they know na sa sarili nila na this is right, hindi na sila makikinig. So for example po niyan is kapag naglalaro sila and na-over time na po na hindi na, ayaw na po nilang kumain, so pupunta yung kanilang magulang, no, pagsasabihan sila na dali kain tayo, no, let's eat. So sa tingin nila mas tama yung maglaro. So kailangan tayo, no, hindi po dapat natin sila pagalitan ng sobra-sobra ng pagsabihan ng mga masasamang salita, no. So dapat i-guide natin sila na ito yung tama at ito yung hindi naman tama. So gently lang tayo sa pagpapalaki sa ating mga anak, no. So ganun po dapat yung guidance ng isang parents, no. Hindi po dapat harsh sa mga salita. So of course, on this part, kaya sila nagiging egocentric kasi yun po yung nakikita nila. So kailangan baguhin natin yung actions natin kasi maaring ma-adapt yun ng mga bata. Of course, next, we have the animism. Ano nga ba yung animism? Treating inanimate objects as living entities. So, ang animism, no, for example po niyan, children dressing and feeding their dolls as if they are alive. So, napaka self-explanatory po niya in a way na kapag yung bata naglalaro, for example, meron siyang laruan, meron siyang doll. So, dun sa doll na yun is parang kumbaga binibigyan niya po ng buhay, no? Binibigyan niya ng buhay yung manika niya. So, dun sa doll na yun is parang nape-feel niya na tao rin yung manika. So, binibigyan niya ng pangalan, dinadamitan niya, pinapakain niya, no? Nagluluto-lutuan sila. So, yun po yung tinatawag na animism. Na very simple word, parang binubuhay niya yung non-living things. So next, we have the concentration, focusing on one aspect of a stimulus while ignoring others. Yung tinatawag na concentration is isa siya sa one of the most important aspect din, no, and this stage yung tinatawag na concentration, in which 'di ba kapag pinapanood natin yung mga bata sa ating mga phones, no, ng mga Cocomelon, no, kung ano-ano pa diyan, kapag doon lang yung nakatuon yung attention nila, no, ayaw na nila makinig sa iba. Like for example, yung sinabi ko kanina, pinapakain yung ng parents yung isang bata, so ayaw niya tumuon doon sa attention sa kanyang parents, no, kasi gusto niya nang is manood kasi mas nafa-fascinate siya doon, or mas nandun yung attention niya. So ganun po nagkakaroon ng concentration in which kung saan mas tingin ng bata is mas masaya and mas nafa-fascinate sila, mas na-attach sila doon. So parang wala na po silang pake, no, ini-ignore na po nila yung ibang bagay. So sa stage 3, meron tayong tinatawag na concrete operational stage, the 7 to 12 years old, no? Moving on to the concrete operational stage, no, 7 to 12 years old, characterized by the appropriate use of logic. Children developing abilities such as seriation, transitivity, classification, decentering, reversibility, conservation, and elimination of egocentrism. So on this part, no, napakahalaga din dahil sa operational stage na 7 to 12 years old na talagang nade-develop yung mindset ng bata. So yung mga nabanggit ko kanina, no, yun yung mga nag-exist, and isa sa pinaka-highlight, no, kung bakit
merong ganitong stage is yung tinatawag na elimination of egocentrism. So dito, syempre, pag parang nasa grade 5 na sila, nasa grade 6, no? So on this part, parang mas na bibigyan na sila ng idea kung ano yung tama at mali. So dito sa part na to, pwede na tayong manghimasok sa ating mga anak. So as tayong nakakatanda, no, kapag may ginawa silang mali, pwede po natin silang gently pagsabihan or pwede natin silang itama, kasi hindi naman po pwedeng pabayaan natin sila, no? Kailangan pa rin ng guidance kasi nga kung ano yung matututunan nila na bata pa sila, yun yung magiging sila hanggang sa pagtanda na nila, no? So kailangan compose yung foundation nila as sila ay bata. So sa elimination of egocentrism, natututunan na nilang mag-adapt sa ibang tao. Kumbaga open na sila sa ibang tao, like for example sa mga magulang nila, kapag sinabi ng mga magulang nila na anak, hindi tayo makakabili ng laruan for this time kasi kulang yung budget natin, wala tayong pambili ng other things na mas kailangan. So dahil na-eliminate na yung pagiging egocentric nila, no, yes, malulungkot sila, magtatampo, but then masasabi na sa sarili na there is something, there is another thing na mas important kaysa sa bagay na yon. So na-eliminate on this stage, no, yun yung pinaka-highlight sa pangatlong stage ng cognitive development, yung part na in which hindi na sila nakafocus lang sa sarili nila, no? Kumbaga mas open na sila sa ibang tao, mas open na sila sa parents nila, no? So at the stage, mahalaga po na andun pa rin yung guidance natin sa mga bata. So wag natin kalimutan na bigyan sila ng kumbaga mas composed na foundation, no, ng guidance natin sa mga bata, kasi hindi po biro yung pagpapalaki ng ng bata, no, hindi po biro pagpapalaki ng isang anak. So kailangan focus po tayo sa kanila masyado, and hindi naman po sinasabing focus in a way na iiwan natin yung trabaho natin, no, iiwan natin kung ano yung other personal things natin, no, parang kumbaga magpapakananay lang tayo, magpapakatatay habang buhay, no. We have our own self, no, kailangan din natin mag-focus sa sarili natin, but then kapag tayo nagkaanak na, kapag may mga bata na, no, kailangan bigyan natin sila ng mas 100% na love and care and support, of course, because as we all know, no, bata po yung pinaka vulnerable one and sensitive in our family, in our community, no, in our society. So of course, kailangan 100% po yung support and love and care na ibinibigay po natin sa kanila. So sa stage 4, meron tayong tinatawag na formal operational stage, or the 12 years and above. No, finally, in the formal operational stage, adolescents and adults experience increasingly flexible and abstract thinking. This stage involves systematic problem solving, understanding relativity, and developing skills in logical thought, no, deductive and inductive reasoning, and systematic planning. Of course, on this part talagang marami tayong matututunan, no. So dito na na-open yung last part, no. So hindi po lahat, according kay Jean Piaget, no, I just want to emphasize this one, no? Hindi po lahat is nakakaabot sa final stages ng cognitive development, because yun nga po, no, sa according kay Jean Piaget, hindi po lahat nakakaabot dito sa final stage, no. So on this part po kasi dito na yung cognitive development ng children is parang yun nga, so kumbaga sa hierarchy of needs ni Maslow, ito na yung top, no. So of course, ito na rin yung top or the final stage ng cognitive development. So before we delve into the main definition, description of this stage, no, I just want to emphasize po na yung bata, no, dun sa sinasabing formal operation is 12 years and above. Kaya po may ganun kasi ang bata, no, is hindi lang po yan siya 18 below 18, no, ibig sabihin 17 pababa, hindi lang po yan siya kino-consider na bata. Sa atin po, no, kino-consider din po na bata yung mga taong hindi po nila kayang protektahan yung sarili nila. So yun po yung mga may mental illnesses. So if kilala niyo po si Budoy, no, si Budoy po is yung sa teleserye, kino-consider po yun siya as bata, yung may mga kapansanan sa pag-iisip, no, yung mga PWDs natin, kino-consider po sila as bata kapag hindi po nila kayang protektahan yung sarili nila, wala po silang kakayahan na alagaan yung sarili nila, no, considered po sila na bata hanggang sa pagtanda nila.
So, maaring 30 years old na sila, but then, they are still considered child. Then, dito po sila napapasok sa tinatawag na formal operational or the last stage ng cognitive development ni Jean Piaget. So, on this part, no, kailangan tutok na tayo sa growth ng mga anak natin, sa mindset nila, sa ginagampanan nila, kasi dito talaga lastly nagde-develop yung mga bata, kasi syempre darating na sila sa part na ng adolescence, no, ng teenage. So of course kailangan compact na yung foundation ng pangangalaga natin sa kanila, yung guidance natin sa kanila, kasi mahirap na po yan siyang tanggalin sa kanilang isipan kapag pagka hindi po maganda yung pagpapalaki natin sa mga bata. So of course, on this part, naiintindihan na nila, nagkakaroon na sila ng understanding sa kung ano yung reality, no? So, ibig sabihin, hindi na po sila basta-basta nagde-decide, no? Hindi na po sila impulsive, wala na po yung egocentrism na part. Meron na po silang understanding sa kung ano yung totoo, no? Sa kung ano yung tama, sa kung ano ang mali. So, ito po yung last part in which mas naiintindihan na po nila yung sarili nila, 'di ba? Syempre nagde-develop na po sila, no? Yung kanilang body, especially, no, nararanasan na po nila yung menstruation sa mga babae, no? So, yung mga lalaki naman so on this part, no, napakahalaga po na andun pa rin yung guidance, love, care, and support, no? Yung tatlong bagay na pwede nating ibigay sa kanila, na pwede nating ibahagi sa kanila, kasi mahirap po na pagtandaan nila, no? Maalala po nila na there is a lack, no? So kailangan kasi minsan lang po maging bata ang isang bata. So mahirap po na hindi po natin na ibigay sa kanila yung 100% na bagay na gusto nilang maranasan, kasi hindi naman po lahat ng bata is need ng something like materialistic things, no, hindi po lahat ng bata is materialistic. So may mga bata na gusto nila maramdaman yung feelings talaga ng kanilang mga magulang, yung care talaga ng kanilang mga magulang. So of course, in conclusion, no, these 4 stages of cognitive development provide a framework for understanding how individuals progress in their ability to think, reason, and solve problems. So, dito sa cognitive development ni Jean Piaget, mas nabibigyan tayo ng understanding kung paano ba nagwo-work yung mindset ng isang bata, no, paano ba nagde-develop, paano ba siya nag-grow. So dito nabibigyan tayo ng perspective, no. Malaki yung impact niya, malaki yung contribution niya sa atin, dahil nabibigyan tayo ng learning, na open tayo ba sa kung ano yung reality sa nararanasan ng mga bata. I know they have these different needs, they have these different problems and concerns, but then on this part, natutulungan tayo na on this level pala is dapat ganito yung ginagawa natin, on this level pala is ganito lang dapat yung i-imply natin, kasi hindi na pwedeng inaasahan lang natin yung mga bata na sila lang mismo yung tumayo sa sarili nila, kasi hindi po nila kaya yan. Kailangan po nila ng guidance, no? So on this part, malaki po yung impact ng guidance ng magulang, guidance ng parents, love, care, and support ng isang magulang. Because at the end of the day, no, recognizing and appreciating these stages can aid parents and society in supporting optimal learning environments for individuals at various developmental milestones. So that's all. Thank you for listening.